Hello po sa inyo lahat dyan, mga kapatid sa Bayumbong Church of Christ. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay po ng pagkakataon sa akin upang makapagbahagi po ako ng salita ng Diyos sa inyo, lalo't higit sa araw ng pagsamba sa ating Panginoon. So happy Lord's Day po sa inyong lahat dyan, mga kapatid, at binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran diyan at lalong-lalo sa aking ah, mga ninong at ninang, Ninong Bert, at sana ay maayos po kayong lahat diyan at nasa mabuting kalagayan. Bago po natin umpisahan yung ating pong mensahe, nais ko po na tayong lahat ay magkaisa sa isang panalangin, pagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating mga maririnig sa oras na ito. Manalangin po tayo. Mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan, Ama, sa oras na ito, hiniling po namin sa iyo na tulungan mo po kami upang amin pong mapagbulay-bulayan at maunawaan ang mga nais mo pong tanggapin namin na inyong mga utos, ang inyong pong mga salita na maibahagi at maipaalala sa bawat isa. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na patuloy pong ginagamit upang ang inyong mga anak ay patuloy pong mapangalagaan at upang maging dalisay sila sa iyong harapan. Tulungan mo po kami upang maging kaaya-aya sa aming pong gawain, sa aming pong pagsamba sa iyo sa oras na ito. Hiniling po namin namang Diyos na tulungan mo po kami upang ang lahat ng aming pong gawain ay tunay na makapagbigay po ng kaluguran sa iyong harapan sa oras na ito. Patawad po sa aming pagkukulang. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, so mula po dito sa Bromley Church of Christ, Canada, mga kapatid, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw ng pagsamba. So mga kapatid ko, ang ating pong paksa, ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol po dito sa title na The Blessings of Delighting in God's Word. Inuulit ko po, the blessings, ang pagpapala na dulot po ng pagsasaliksik, ng pag-ibig, pagmamahal, okay, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay in Psalms chapter 1, verse 1 to 6, at babasahin ko po ito sa inyo in Tagalog. If you have your Bible with you, please read with me. At ito po ang mababasa natin. So in Psalms chapter 1, verse 1 to 6, ganito po ang mababasa. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. In verse 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa, ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay siya sa mga tuwid, sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Naway pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng ating pong teksto sa umagang ito. Mga kapatid ko, kung mayroon pong isang chapter sa libro ng Biblia na nais ko pong i-memorize sana natin at pag-aralan ng gusto, ito po ay ang chapter 1 ng Psalms. Dahil ito po ay nagbibigay ng tamang pangunawa sa anong klaseng buhay mayroon ang isang tao na pinagpala ng Diyos. Nais ko pong maunawaan natin na ang isang tao po ay mayroong malalim na pangangailangan, no? Doon po sa buhay na pinagpala.
Okay? Doon po sa buhay na nais ng Diyos na isapamuhay po natin bilang mga tao. Well, mga kapatid ko, this is just a reminder for everyone na alam po ninyo bagamat ang tao po ay mayroon pong pangangailangan patungkol po sa pagkaunawa sa tunay na pagpapala ng Diyos. Mayroon po kasing danger na nagaganap ngayon sa mundo at ito po ay yung pong ang mga tao po ay nadadaya. Okay? Mayroon pong hirap. There is a difficulty now in knowing what is a true blessing at doon po sa mga trap, sa mga patibong ng diablo. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 25, no, sa English, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. At ang napakalungkot po nito, mga kapatid ko, marami pong mga tao ang dumaraan po dito sa buhay, dito po sa klase ng daan na patungo po sa ikasisira ng mga tao. Ano po ang ibig nating sabihin dito? Bagamat ang tao mayroon po silang pangangailangan, yung malalim na pangangailangan upang magkaroon ng masaya at satisfying life, mga kapatid ko, minsan or madalas sila po ay nahuhulog sa patibong, no? At nais po natin na pag-aralan sa pamagitan po ng chapter na ito, mga kapatid ko, na kapag hindi po tayo mag-ingat, mga kapatid, dito po sa ating mga ginagawa sa buhay-buhay natin, malamang sa malamang tayo po ay magiging kagaya ng mga tao po na mapapahamak pagdating ng panahon. Ang blessedness po na binanggit din ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong mga sermon, okay? Sermon on the Mount na tinatawag. Okay? Mag-umpisa po sa Matthew chapter 5 hanggang sa chapter 7. Mga kapatid ko, yung pong pagiging blessed ng tao, yung pong pagiging pagpapala, okay? Yung pagiging masaya, sapagkat yun naman po yung ibig sabihin ng pagiging blessed ay yung pagiging masaya. Whether you like it or not, mga kapatid ko, ito po yung intensyon ng Panginoong Diyos sa bawat nilalang. I mean, sa bawat tao. Okay? At ang pagiging masayahin, ang pagiging joyful, mga kapatid ko, sa buhay na ito, it is based actually on the way na plinano ng Diyos. Okay? At yung pong isang tao na mayroon pong kagalakan doon sa pagsunod, pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, ay sa kanila po na ipangako yung buhay na pinagpala, yung pong buhay na punong-puno ng kasiyahan. Okay? At ito po ay ang buhay na nais ng ating Panginoong Diyos na naisapamuhay natin. Ngunit nakakalungkot po dahil sa kahit sa loob ng iglesia, mga kapatid ko, ay mayroon pong mga tao na medyo hindi po nila nauunawaan yung pong buhay na pinagpala ng Diyos. So, pagsumikapan po natin na pag-aralan sa oras na ito, mga kapatid ko, kung ano ba talaga ang klase ng buhay na pinagpala ng Diyos, batay po dito sa sinabi, dito po sa chapter 1 ng Psalms. Ano po, kung iisa-isahin po natin ito, mga kapatid ko, napakaganda na panatilihin natin sa ating mga puso ang mga aral na ito. Una po sa lahat, sabi niya, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Okay? Yung pong word na nangungutya dito, mga kapatid ko, ay mas malalim ang ibig sabihin sapagkat in English, mocking God, kinukutya nila ang Diyos. Okay? Hindi po lamang ito pagkutya sa mga tao, kundi yung pong pangungutya sa Diyos. Mabigat na bagay sapagkat alam po ninyo hindi po nakukutya ang Diyos, no? In Galatians chapter 6, ano pong ibig sabihin natin dito? Ay may kaparusahan na naghihintay po sa mga tao na nangungutya sa Diyos. Ginagawa lang po na
biro-biroan ang mga bagay na paukol sa Diyos. Now dito po, ang tao pong pinagpala ng Diyos, ipinapakita po na nagsulat nito na may mga bagay na iniiwasan tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Mayroon po tayong mga bagay na dapat na iniiwasan sa buhay. Okay? Sapagkat tiyak na ito ay ating ikakapahamak. Now in verse 2, sabi niya, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Okay? So, ito, yung mga bagay na dapat na ginagawa rin ng isang lingkod ng Diyos, ng anak ng Diyos, in order for him to be considered blessed. Ito pala yung susi, mga kapatid ko. No? Kung bakit ang isang tao ay magiging mapalad, okay? Or masaya sa buhay na ito. Marami po ang hindi po nakakaunawa ng mga bagay na ito, mga kapatid ko. Kaya ito ay pagpapaalala lamang po sa ating lahat. So, ang tunay na pinagpala ng Diyos ay mga taong nakaunawa sa mga bagay na dapat na iniiwasan ng taong ito at mga bagay na dapat na ginagampanan, ginagawa upang siya ay patuloy na makapaglakad sa buhay or sa daan na pinagpala ng Diyos o pinagpapala ng Diyos. Okay, so isa-isahin po natin, mga kapatid ko, no? So, nice po nating ipaalam sa ating lahat, mga kapatid ko, na ang pagiging yung pagkakaroon ng galak, yun po yung ginamit niya rito, no? In verse 2, sabi niya, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Now, take note of this, mga kapatid ko. Yung pong pagkakaroon ng galak natin sa pag-aaral sa salita ng Diyos, that is tantamount of saying, pagkakaroon ng galak, okay, sa ating Panginoong Diyos. At yung pagkakaroon ng galak sa ating Panginoong Diyos, ito po ay nangangahulugan lamang, mga kapatid, na tayo ay umiibig sa ating Panginoong Diyos. Alright? So, maintindihan po sana natin yon na yung pong pagiging magalakin natin doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ibig po lamang sabihin nito ay nagiging masaya po tayo doon sa presensya ng ating Panginoon. That's the reason why we would like to hear more from Him. We would like to study more His words. We would like to know about His instructions. It's because alam natin na sa Kanya manggagaling ang mga bagay na katotohanan at mga bagay na ikabubuti nating lahat. Yun po ang ibig sabihin ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos. So, ang tao ay dapat na maunawaan niya na kapag siya pala ay walang galak sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ito ay warning na po sa ating lahat, mga kapatid, no? Kapag wala tayong galak sa pag-aaral sa salita ng Diyos, mga kapatid ko, ito po yung magdadala ng problema sa ating lahat. Dapat po kasi sa isang anak ng Diyos, bago pa siya pagpalain ng ating Panginoon, dapat po ay tumutupod siya. Dumadaan siya doon sa klase ng buhay na nais ng Panginoong Diyos na ipamuhay natin. At kung paano natin magagawa yun, mga kapatid ko, ay yun po ay sa kadahilan ng nalaman natin, no? Nabasa kasi natin ang kanyang mga salita. In Matthew chapter 22, verse 29, napakaliwanag po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo doon. Nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga in English scriptures. You are in error, sabi niya. Okay? For not knowing the scriptures nor the power of God. So napakalinaw po 'yon, mga kapatid, no? So dito po sa ating pong nababasa, binibigyan niya po ito ng halaga, yung pong pag-aaral natin ng salita ng Diyos. But take note of this, mga kapatid. Pag-aaral dahil gusto natin po maalaman ang tunay na kaparaanan upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Tatandaan po natin na ang pagpapala wala pong ibang pinanggagalingan kundi sa Diyos. Okay? Sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay.
Huwag po nating ipasok sa isipan natin na pwede po tayong maging mapalad o pwede po tayong mabuhay na mapalad sa buhay na ito kung tayo po ay mamumuhay malayo sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin ay hindi natin sinusunod yung kanyang mga alituntunin. So, ano po ang aral na ipinapakita ng mga bersikulong ito? Napakasimple po, mga kapatid ko. Dapat tinuturuan po natin yung ating mga sarili, yung ating pong puso. Sino ba ang nagmamay-ari ng pusong ito? Sapagkat dun sa English, ang ginamit po niya is delighting. Delighting in the law of the Lord. Yung delight po ay napaka makapangyarihan po nito eh. Yung pong bagay na gustong-gusto nating gawin. No? At kahit pa sa James chapter 1 verse 13, yung pong delight doon, yung delight is tantamount, mga kapatid, in saying yung po yung desires ng puso natin. At kung hindi po tayo nagiging maingat, mga kapatid ko, yung mga desires na ito, pwede po tayo dalhin dun sa mga pagkakasala. Okay? Batay po sa sinabi ni James, no, si Santiago, diyan po sa James chapter 1 verse 13. Ngunit dito po, yung desire, yung delight ng puso natin, mga kapatid ko, sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, ito po ang nagdadala sa atin upang tayo ay maging ganap sa harapan ng ating Panginoon. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos at upang tayo po ay magmana o tumanggap ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Tatandaan po natin kung bakit ang tao ay nagiging miserable ang buhay niya, mga kapatid ko, ay hindi po ang Diyos, no, ang may dulot noon, mga kapatid, kundi ang mga desisyon ng tao. Pinipili po kasi yung mga maling desisyon sa buhay. Kaya nga dapat natin maunawaan, mga kapatid ko, na sa buhay po natin, napaka simple naman po ang gusto ng Panginoong Diyos na mangyari upang tayo po ay tunay na maging mapalad sa mundong ito, sa buhay na ito. Sumunod ka sa Diyos sapagkat siya ang may akda, siya po yung may author ng buhay mo. No, siya ang may inbensyon sa lahat ng mga bagay, no, na nangyayari sa buhay mo, dapat na i-consult natin sa kanya dahil siya may purpose ng lahat ng ito. Okay, so kailangan po natin na maunawaan yun. So this is a challenge to every one of us, mga kapatid ko, especially to our young people na naghahanap sa tamang direksyon sa buhay na ito. Okay, na sana po ay unahin po ninyo na i-consider yung pong creator natin, no? In order for you to understand what really life is, a blessed life is. Mga kapatid, napakasarap na maunawaan ng bawat isa na yung pong Diyos na lumalang sa atin, wala po siyang ibig, no, at nais sa buhay natin kundi tayo ay pagpalain. Ngunit hindi po mangyayari yon, mga kapatid ko, kung tayo po ay susuway sa Kanya. Mga kapatid, ano po? So ano ang ibig sabihin po ng to delight, no, in the Word of God? Before that, mga kapatid, nais ko pong maunawaan natin na a truly blessed person delights in God's law. Okay? Yun po yung pinapakita ng verse na ito. If you want to be blessed, if you want to be a person who is really blessed by God, delight in God's law. So napakaganda na nandito po ang salita ng Diyos sa atin. Turuan mo yung sarili mo na mahalin, no? Na yakapin, no? Yung pong mga katuruan ng ating Panginoong Diyos. And to delight in God's law, mga kapatid ko, is to take pleasure in the Word of God. When we say to take pleasure, mga kapatid ko, dapat ay meron po yung kaligayahan. No? Meron po tayong pagnanasa na alamin, saliksikin ang mga to. Kung pagnanasa, ang pinag-uusapan po natin, mga kapatid ko, kung ano po yung kinalakihan, yung pong kinasanayan, mga kapatid, na nasa ng laman ng tao, mga kapatid ko, ay yun po yung nagdadala sa kanya sa mga araw-araw na ginagawa niya, no? Sa kanyang buhay. Kagaya halimbawa po, no? Magiging mahirap na po ang sa isang tao na ang kanyang gusto sa buhay ay yung puro entertainment, na makamundong entertainment, no?
yung pong mga tao na mas lalo pong binibigyan yung oras ng kanilang mga sariling satisfaction. When I say sariling satisfaction, well, napakarami po ang kaagaw ng ating Panginoong Diyos when it comes to yung pong mga sa mga oras po natin, mga kapatid, nandyan po yung paglalaro, okay? Nandyan po yung panunood ng movies, nandyan po yung mga panunood po ng mga um, teleserye, at kung ano-ano pa, mga kapatid, na kaagaw ng Panginoong Diyos sa ating mga atensyon. Well, ito po ay hindi naman ganong kasamaan, masama, mga kapatid, po. Kaya lang, kapag pinahintulot natin na ang mga oras na ito, okay, or yung mga gawaing ito ay mas lumampas doon po sa ating pong kagustuhan na malaman ang salita ng Diyos o pag-aralan ang salita ng Diyos, nagsiselos din ng Diyos. Mga kapatid, ito ay pagpapaalala lamang po sa ating lahat, mga kapatid ko, Wala po sanang masasaktan. Kailangan po ninyong ituwid ang ating pong buhay, mga kapatid. Kung wala po tayong kaligayahan sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, at ang kaligayahan po natin ay nandoon po sa mga makamundong bagay, kapatid, mayroon pong dapat na tinatama ka sa buhay na yan. At nais ng Panginoong Diyos na malaman mo na ngayon yan, kaysa pagdating ng panahon ay ikapapahamak mo, mga kapatid. So, ito ay sa pagpapaalala, mga kapatid ko, na taking pleasure in the Word of God is, ito rin ay pwede nating sabihin na taking pleasure in the Word of God is actually to delight in the Lord Himself, mga kapatid ko. So, ito po ay pagpapaalala sa atin lahat. Bakit kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos? Simple, sapagkat ito ay magpapakita na mahal natin ang Diyos at mahalaga ang Diyos sa atin. Gusto nating pag-aralan ng kanyang mga salita dahil gusto nating tuparin ang kanyang mga sinasabi. So, mga kapatid, dapat po nating maunawaan na dito po sa chapter na ito, mayroon pong 3 bagay na ipinapakita yung pong nagsulat nito. Una po sa lahat, ipinakita niya na mayroon pong 2 klase, klase po ng buhay sa mundong ito. Number 1 is yung godly or righteous life or person, at saka yung wicked or unrighteous person. Kaya kung pag-aaralan natin ng malalim ito, ang tanong ko po sa inyo sa panahon ngayon, nasaan kayo? Nandun ba kayo sa buhay na righteous? Nandun ba kayo sa buhay na wicked in the sight of God? Okay? Pangalawa po ay ito, mayroon pong 2 lifestyle na binabanggit dito. Una po yung lifestyle who delights in the Word of God, and the lifestyle that delights in mocking God. Okay? Yung pong nangungutya sa Diyos. Paliwanag po natin yon. 2 daw klase lamang ng tao, in terms of lifestyle. Yung lifestyle ng isang tao ay nakahiligan niya yung mag-aral sa salita ng Diyos. At pangalawa po ay yung lifestyle na nakahiligan niya na mangutya sa Diyos. Sa paanong paraan na kinukutya ng tao ang Diyos? Yung pong hinahamak niya ang Diyos sa pamagitan po ng kanyang katigasan ng ulo. Okay? Yung katigasan po ng kanyang puso sa sunod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ito po ay napaka importante na maunawaan po natin na kapag hindi po pala tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kinukutya natin ang Diyos. Sinasaktan natin ang Diyos. Alright? So, kailangan po nating isapuso yung pong gawain ito, sapagkat, mga kapatid ko, ito po ay pagpapaalala ng ating Panginoon sa buhay na nararapat para sa atin. Blessed is the man, okay, who delights in the law of the Lord. Mayroon pong 2 klase rin ng destinies na pinakita dito. Yung pong in the presence of God or in the assembly of the righteous, and the separation from God which will perish, mga kapatid, sa impyerno po. So, 2 lamang po destiny ng tao, mga kapatid, at pinapaalalahanan po tayo dito, mga kapatid. So, meron pong 6 na bagay na gusto ko pong iwanan sa inyo, mga kapatid, bilang paalala sa atin na doon po sa buhay na
pinagpala ng Diyos, the key to that is to desire and to delight in the law of God. Okay? One who meditates day and night yung mga salita ng Diyos. Now, tanungin natin, okay? At sagutin natin yung pong katanungan na sino ba talaga ang mga pinagpala ng Diyos? Right? Base po dito sa context natin. Una po sa lahat, in verse 1, those who avoid sin and sinners. Alam na po natin yan, mga kapatid. Those people who are blessed are those people who avoid sin, okay? And those sinners. Wala pong ibang magagawa ang kasalanan sa buhay na ito, Isaiah chapter 59 verse 2, kundi yung ilayo po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung tao na naghahanap ng kasalanan, mga kapatid ko, huwag ka nang mabibigla, kaibigan, kung magulo ang buhay mo, sapagkat pinili mo ang buhay na malayo sa ating Panginoon. Na lumalayo din daw doon sa mga tao na makasalanan. Bakit? Alam po natin ang impluensya ng mga makumundong gawain. Okay? Ayaw ng ating Panginoong Diyos na makiisa tayo sa mga taong ganito. Well, hindi po kasalanan na tayo po ay makasama sa kanilang mga bilang, okay? But, may sinasabi ng ating Panginoon ay sumunod doon sa mga gawaing masasama. Okay? Kung anuman po yung mga masasamang yan, hindi na po lingid sa ating kaalaman. Ang isang tunay na Kristiyano, isang tunay na lingkod ng Diyos, alam niya kung kailan siya sasagot ng oo, alam niya kung kailan siya sasagot ng hindi, mga kapatid, no? At yun po ang pinapakita ng ating Panginoong Diyos dito. In order for you to become a blessed man, stand firm. Ang mga bagay na kasalanan, huwag. At yung mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoong Diyos, yun dapat ang ating tinutupad. Number 2 is ito. Blessed siya is because he is a joyful man, okay, feasting in the law of God. Okay? Bakit? Yung pong law of God kasi, ang bunga po nito kapayapaan kalakasan ng loob, confidence. Alam mo na tama yung ginagawa mo kaya alam po ninyo, ang isa sa mga mabigat na estado ng isang tao, yung pong confused siya. Hindi niya alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Alright? But a blessed man is a person who can say, this is right and this is wrong. At ito nga po, ang offer ng tao na talagang nagsasaliksik sa salita ng Diyos. He knows, okay? And he is confident enough. Mayroon po siyang joy because alam po niya na yung pong mga ginagawa niya ay tama at nakakalugod sa Diyos. Okay, remember yung kanta? The joy of the Lord is our strength. Okay? Yung pong pagkaalam natin na nalulugod ang Diyos sa buhay natin, actually, that is our strength and that is promised to those who will continue to love and delight in the law of God. Mga kapatid, ano? So, yung susunod dito, he meditates on God's law. Okay? Blessed is the man who meditates in God's law day and night. Bakit? It's because it reflects, kapatid, na that in contemplating sa salita ng Diyos, you reach spiritual awareness. Okay? Nagiging malawak yung kaalaman mo patungkol sa buhay na ito, mga kapatid, no? Saan ba tayo nanggaling? Bakit tayo nandito? Saan tayo paroroon? Saan tayo papupunta? Okay? Yung mga katanungang ito, greatest questions of man in this world, hindi po lingid sa kanyang kaalaman ang mga bagay na ito. At alam na alam po niya ito. It's because alam po niya na yung mga bagay na sinalita ng Diyos, yung mga bagay po na mga instruction ng Diyos, ito po ay magdadala sa kanya sa tunay na kasiyahan. Okay? Number 4 is ito. Number 4, he yields his fruit in season. Sa kapanahunan, magbubunga siya. Okay? In verse 3, a blessed man will always bear fruit. Sabi ng ating Panginoon, hindi lang fruit much fruit. No? Why? Because he is well-watered and nourished by God. Pinapangalagaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Yung mga tao pong nagpapakita ng pag-ibig, yung passion nila, doon sa pagsunod, paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po pababayaan ng Panginoon. Kung mayroon mang hirap na dinaranas sila, yun po ay ipinahintulot ng Diyos upang mas maging marunong sila, mas maging matibay sila sa buhay na ito. At ito po ang pangako ng ating Panginoon. Sila po ay mamumunga sa kapanahunan, mga kapatid, because they are well nourished by God.
Alright? So, number 5 is this. Ang sabi po niya, whatever he does, prospers. Lahat daw po ng kanyang gagawin ay magtatagumpay. Mga kapatid, ano? Why? It's because, mga kapatid ko, we are being directed by God. Tandaan po natin yan, mga kapatid. At sa ating Panginoong Diyos, walang imposible. Okay? Lahat po ng naisin mo ayon sa kanyang kalooban. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin yung bang ating mga pangarap ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, bakit niya ibibigay sa iyo kung ito ang iyong kapahamakan? Kaya nga sa mga tao na nakakaalam sa salita ng Diyos, sila na tumatayo doon sa mga prinsipyo na ibinigay ng Panginoong Diyos, well, ito po yung magdadala sa atin sa pagtatagumpay, sa victory, sa success ng buhay natin, mga kapatid ko. Ang mga bagay na binibilang ng tao na victory or success, na malayo sa kalooban ng Diyos, hindi po yun success, mga kapatid. Yun po ay patibong ng dyablo para ikaw ay mapahamak. Alright? So, ang promise ng ating Panginoong Diyos, whatever He does, He said, prospers. Alright? So, this is a blessed man. It's because he knows that all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28. And last but not the least, ito po. Number 6 is assured to be in the assembly of the righteous. Verse 6. Okay? He is assured. Nakakasigurado na po siya. Lamang kung siya ay patuloy na magsasaliksik at susundin, mayroon siyang pag-ibig doon sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos, pagtupad sa mga utos ng Diyos, he is assured to be in the assembly of the righteous someday. Saan po yun? Sa langit po. Okay? Yun po ang lugar na inihahanda ng ating Panginoong Diyos para po sa mga matutuwid. Yung pong mga tunay na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, mga kapatid ko, hindi po empty, no? Hindi po kawalan. Yung pong tao, wala pong masasabi na kawalan doon sa mga tao na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, sana po ay maunawaan natin, mga kapatid ko, that to delight in the law of the Lord means to desire for more presence of God. To desire of a relationship where we want to know more about God, to feel more about His presence, no? Para ma-experience yung ating pong buhay na kasama siya. Para magkaroon pa ng mas maraming oras sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Yung pag-converse natin or yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Yung pong paglayo natin sa kasalanan. Mga kapatid, ito po ay dahil sa ating pong pagsasaliksik sa salita ng Diyos. So, tanggapin po ninyo ang mga aral ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Well, let's continue to delight in the law of God. Okay? Let's continue to search the will and way of God. Okay? At ang sabi ng ating Panginoon, in John chapter 8, verse 32, ang sabi niya, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anuman ang gumagapos sa iyo sa panahong ito, mga kapatid, anuman ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo sa panahong ito, ang nais ng Panginoong Diyos ay makawala ka sa mga bagay na yan. Alright? So, alamin mo ang katotohanan, alamin mo ang salita ng Diyos, alamin mo ang mga pamamaraan ng Diyos, sundin mo. At dito, isa pamuhay mo at makikita mo ang buhay mo ay magiging mapayapa ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, tulungan natin ang bawat isa, mga kapatid ko, na maging blessed. Okay? Tumanggap doon sa pagpapala ng Diyos na gusto niya na maibigay sa atin lahat. Okay? So, let's continue and help one another, mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa bawat isa. So, iwanan ko po mga mensahe niyan. Maraming salamat po. God bless you all.